Paano umanib ng ay, very good. Tama. Nung una kasi tutubing karayo. Alyansa lang ako, alyansa. Kasi meron akong reliyon eh. Hanggang ngayon naman, pa rin ako, Messianic, sacred name. Ay, saan lakad mo? Ano meron? Galing. Ingat ka. Anong oras uwi mo? Ingat ka sa makatang. Ito interview ako ni Viewerista, yung kaibigan kong pinakamamahal kong napakatalinong sobrang. Kung kailan naman nakasalang ako. Okay, Logoy, nung Catholic ka, ano ang iyong masasabi? Siyempre, una-una proud ako. Katoliko ako. Kasi nga, sabi ko nga, di ko naman sinasadya na yung aking tatay, kabarkada, parang tayo ba? Barkada tayo, bro. Yung pala, yung kabarkada niya, seminarista. Nakasama niya pa sa work, sa yata yun, Tollgate, Palmolive. Tapos eventually, naging pare. Si Father Anthony Tanchoco sa Pandacan, Manila. Tambal yun. Hi. Ngayon, yung Father Anthony Tanchoco na yun, di naging pare. Siyempre, ninong ko na yun. Kaya lang, siya, misyonaryo. Yung pala, magiging misyonaryo rin ako. Misyonaryo siya na pare. Diyan siya kaya kami ni Archangel, magkatapat lang yung aming siya sa Christ the King diyan sa papuntang Cubao. Sa may, makakalimutan ko na yung mga place na yun. Diyan sa kami naman sa New Manila. Kay Father Anthony Tanchoco. Kaya lang, siya, misyonaryo siya sa, papunta siya ng Baguio noon. Iniwan niya ako kay Father Ruben Bilyote naman, yung chaplain ng UP. Yung mga nandoon sila Blackjack, kung kilala niyo si Blackjack, yun na nagturo sa akin mag-gitara, yung singer, yung artistang kasama nila Manoy. Yeah, siya nagturo sa akin ng... yung maitim, si Black Maitim, ako ay Si isang... Reggae. Siya nagturo sa akin mag-gitara. Nagtumutugtog siya sa Timog. Dati ang mga tugtugan puro old music, mga Tom Jones. Hindi masyadong nag-click. Nag-click siya nung nag-reggae siya. Si Antonio, taga-Iba Sambales yun, paaral din ng pare. Usually, mga paaral kami ng kaparian. Kaya sabi ko nga, malaki utang na loob ko sa kaparian kasi sila nagpaaral sa akin. Tapos hindi naman basta-basta mga schools yung school namin. Yan, sila sa Miriam College, tapos mga magpapare, UST, kasi Manila based kami. Ako, St. Benil, Lasal. Tapos PLM, Pamantasan ng Law. Ka-schoolmate ko nga yan si Trico. Si, ba yan? Joselito, INC. Si Tatay Joselito, magkakilala kayo, high school mate. Rin siya, tiga PLM din yan. Usually mga scholar yan. Scholar ng bayan dyan sa Manila. Ngayon, pero yun, lahat yun, dahil nakatira ako sa pare. Yan nga, sa bahay pare. Diyan sa Gagalangin, Tondo, sa pangalan nito. Fernandez Street. Kaya dyan din ako nag-aral ng high school sa may, St. Osmond. St. Osmond Tondo. Kaya Tondo man may langit. Kaya lang nung time na yon, kahit nasa kaparian ako, syempre maluwag-luwag yung namin, aming lifestyle. Papasyal-pasyal kami sa mga places, mga Baguio, ganyan lahat, hanggang Quezon, lahat yan, libot namin yan, mga La Union. Marami, basta marami. Ngayon, eventually, paano ba? Hirap pala ng ganun. Nung galing akong high school, pag uwi ko, yan nga galing sa school, nakita ko yung mga kasama kong paaral ng pare, doon sa bahay nila dyan sa may Gagalangin, Tondo. Nanonood nung kay Brother Eli Soriano. Kay Brother Eli Soriano. Bro, Burista. Yung mga pare, nanonood Hindi, yung mga kasama kong paaral. Kasi yan paaral, estudyante. Mga estudyante kami. Okay. Paaral kami ng pare Kaya lang, hindi sila mahigpit na kung ano gusto mo panoorin, manood ka.
Di ba? Hindi naman, hindi na, ewan ko kung mahigpit yung ibang. Basta yung mga napuntahan ko kaparian, hindi sila mahigpit. Tapos ngayon nga, edi pag uwi ko galing school, napanood ko pinapanood nila si Brother Eli Soriano. Siguro, no, subconsciously yung na-trigger yung aking, yung religious sensitivity ba tawag doon. Parang, kasi minumostra-mostra niya yung kaparian eh. Ginagaya-gaya niya yung pag ng insenso. Ang nabalingan ko bro, yung Biblia. Sabi ko, ano bang meron sa Bible na yun? Gawa lang naman ng tao yan. Ganun ba yung ko sa Bible? Ibig sabihin, hindi ka pa talaga nagbabasa ng Biblia nun. Wala, wala akong basta. Nung na-trigger ka nga, dalapad mo si Brother Eli, doon ka na sa Bible. Oo. Tsaka Okay, sige. may hiwaga na bro. Ewan ko lang kung maniniwala. Although na-share ko na rin marami nakakilala sa akin. Na-share ko na dito, no. De syempre tondo 'yun, di ba? Di syempre hindi pa nga kami gumagraduate sa pag namimiesta kami piyesta ng tondo. Hindi pa gumagraduate yung mga classmate ko sa Osmeña. Nasasaksak na patay. Diyan sa mga Peñalosa, sa Coral. De syempre kada piyesta 'yan. Di ba? Normal yun eh. Pupunta kami Togatog, jamming kami, chonke-chonke. Ganun. Talagang normal na pero hindi siguro normal din dahil medyo mabisyo. No? Siguro kabataan. Mabisyo ka pala dati, nagchochongpay ka pa. Oo. Mabisyo pero hindi kami nahihigpitan. Kasi siguro dahil hindi naman nga kami, siguro ganun kasing lifestyle nila rin. Ayoko naman i-blame sa kanila kasi hindi naman sila yung magulang ko, di ba? Ngayon, basta kami, tinulungan kami. Pagka, yun nga, pag uwi ko, nabutan ko nga si Brother Eli, tapos pinapanood nung di ba? Ay, Lady May, kamusta? Nabutan ko, pinapanood ng mga kasama ko. Yan, sila, mga paaral sa Miriam College, sa Ateneo. Pinapanood nila si Brother Eli. Ang naanuhan ko, bro, Lady May, yung sabi ko, bakit pa? Ano ba meron dyan sa Bible na yan, pinagtatalunan? Siyempre, nasa matatag akong religion eh. Katoliko eh. Di ba? Tapos kami pa yung dinadalaw ng kasi meron kaming mga lay minister tumupunta pa sa bahay namin. Lahat na halos ng pati mga sumasamba, mga artista pa sila Butsanson Roa, mga Sorianong mga UP. Kasi may mga pangalan yon, si Tito na dream interpreter. Dati hindi ko pinapansin yun, yung mga ewan ko ba't ganun yung nature ng trabaho niya. Pati yung mga magagaling sa sa networking sila. Uso nung kasi yung basta bata pa kami na. Ngayon, yun nga, sabi ko, ano bang meron dyan sa Bible, gawa lang. Ang ko kasi, siyempre nakakatiso din eh, sulat lang, di ba? Parang just another book on the shelf. At tapos siyempre, nag-aaral ako. Di ko naman alam na mahiwaga pala yung Bible Hindi nung nakita ko na ganun nga. Naging nangyari, nag-iba yung aking biglang nagkaroon ako ng mga panaginip, paulit-ulit na panaginip, tapos parang pinapatay ako. Parang doon sa bahay pare pa yun Di syempre, wala akong kasama. Syempre, teenager na ako. Kahit saan ako matulog. Kahit matulog ako sa sala set, sa TV room. Kahit saan ako matulog, talagang nanaginip ako. Paulit-ulit pati. Tapos ang galing, yung pala may Ano yung panaginip mo, Logoy? Ano yung panaginip mo? Napapaligiran daw ako, nakapalibot sa akin. Parang tawanan ng tawanan. Tapos, parang may sumasakal sa akin, parang gusto akong patayin. Ganyan. Tapos until such time na Hindi, syempre, siguro, subconsciously, kinuha ko yung Bible na English dun sa tita ng pare. Hindi ko alam bakit naman kahit na hindi ako naniniwala. Kinuha ko pa rin. Tapos nilagay ko sa ilalim ng unan ko. Siguro parang comfort, maka-comfort ako. Talaga naman din. Wala naman akong alam. Tapos hindi ko pa nga binubuklat. Basta lang nilagay ko lang. Siguro hindi naman ako maano doon sa mga crucifix, yung mga liribol. Hindi naman ako magano. May Bible, ginawa mong unan. Nilagay ko sa ilalim ng unan. Okay. Pero yung siyempre nanay natin. Oo. Puro nanay Ganyan din ang gawa ko noon. Ganun din, galing hindi ko alam bakit ganun. Hindi ko alam yan wala Tsaka, nang kahit saan ako magpunta, yung Bible na yung pinamimigay nung high school, yung libre na galing ng Gideon, nasa bag ko yan lagi. Kahit saan ako magpunta. Nagtataka nga ako bakit ganun yung naging attitude ko eh.
Pero hindi ako subscriber ng Bible, ah. Di ba? Oo, yung parang hindi ka naman talaga religious. Hindi naman ako naniniwala. Hindi naman ako ganun ka, ano ko nga, gawa lang ng tao nga eh. Pero nang natakot ako, kasi para meron pala Lady May nangyayari sa buhay ng tao na ano, kababalaghan ba? Yung parang kakaiba? Parang hindi Yun nga, normal. kapag inabot ka ng sobrang takot and you don't Yun. know who can comfort you, Takot, oo. talagang Yung Biblia takot. talagang tatakbuhan mo. Pero natuwa ako kasi yung pagkatakot minsan, mabuti din. Para ba, 'di ba tayo bilang ROG, 'di ba? Ang pagkatakot kay 'di ba? Sa Pasakdalin ang Diyos. pagkatakot sa Diyos. Kaya nga tayo Okay, so ayun ang logo, nilagay mo yung Bible sa unan mo and then nilagay ko. Nilagay. nawala na yung panaginip mo, ganon. Naiibsan na parang yun, na parang Okay. nakatulog na ako ng maayos. Di ba? Pero wala akong alam wala pa ako nabubuksan. Eventually, naging ano na nga ako, ganda pa naman topic ni Forgive Me kanina din. Ngayon, yun sa ano na, gano'n na nga, gano'n na yung naging setup ko. Di normal na rin kami nanonood nung kay Brother Eli. Sabi ko, ang galing naman ito, parang lahat alam. Manga ako, talino. Sabi ko, ang galing naman. Lahat alam niya. Tapos nagkataon naman yung parang pinogram mo rito. Ang nakarehistro nun doon sa Pidel, sa Pidel papuntang Balot-Tondo. Doon sa siyempre napag-isipan ko na, kailangan na siguro akong umanib. Pagpunta ko doon sa Pidel Street, dyan sa papuntang Balot-Tondo, doon sa dulo, dyan sa kanilang samahan, naka-encuentro ko yung sacred name. Tapos ang nakarehistro nung time na yun, hindi ko rin pinapansin yun, yung ganyan, yung mga sacred name, yung tetragrammaton. Hindi ko pinapansin niya. Pero ang naparehistro pala ni Brother Eli nun, yun nga yung YHWH. Tapos, Yahshua daw ang ang pronunciation, Yahshua Messiah. Nagulat ako, nakatabi ko doon. Sabi, tinanong ako, magtatanong ka rin? Sabi ko, hindi ko na inisip yung magtatanong kasi alam ko, kahit ano itanong mo, alam niya eh. Ba't pa ako magtatanong, di ba? Nagulat. Sabihin, nakausap mo si Brother Eli ng personal. Hindi siya yung yung may nakasabay Okay. akong believer na messianic. Tiga Smoky Mountain. Nagkasabay kayong dumalo, ganon. Tapos, Dumalo siya. ayun. Akala niya magtatanong ako. Pero sa akin wala na kasi parang nagsusuri na ako na parang okay siya. Parang wala ka nang pwedeng itanong na hindi niya masasagot. Sa akin 'yon. Noong time na 'yon. Teenager ako. Meron ako nakasabay na yun nga, sacred ni Messianic. Hindi ko naman alam na gano'n, may mga dami pa palang version, dami pa palang mga sekta-sekta. May mga ganyan. Tapos, first time ko rin narinig Bewirista, Yahshua nga. Yan nga, Yahshua. Yahshua. Nag-sink in sa tenga ko. Sabi ko, meron sa Yahshua. Alam ko, Jesus eh. Jesus sa iba, mapatawidan. Hindi ko kasi alam kung gano'n. The first time ko yun, narinig ko Yahshua. Ano ba pagkakaiba niya sa Jesus? Sabi ko, Yahshua. Tapos ngayon, doon na from there, sabi niya sa akin, dadalaw ako sa inyo. Sabi niya, di ko lang masyado pinansin kasi yung itsura niya, hindi naman siya yung, siyempre, ang taas ng tingin ko kay Brother Eli. Di ba? Parang, siguro, minaliit ko din yung kakayahan niya. Pero basta dala niya sacred name. Tapos yung itsura niya pa parang medyo may may sakit na siguro. No? Pero yung pala, yun, nung kabataan niya, gwapo. Parang si Rudy Fernandez. Tsaka sikat din. Ngayon, hindi ko alam tototohanin niya, pupunta pala siya sa bahay namin. Pagpunta niya, may dala pang mangga. Yun na, from there. Ang ginamit niya rin na Bible, yung ginagamit namin sa Katoliko, yung Magandang Balita. Di may Yahweh. Di subconsciously, alam ko na may Yahweh. Pirmado pa ni Cardinal Sin yan eh. Kaya lang yung Yahshua, nagtataka wala akong mabasang Yahshua. Di ba? Na nagsimula akong, hindi pa ganun ka-advance yung, wala pa mga AI. Di syempre, research. Di sabi ko, Yahshua, bakit Yahshua? Yun. Tapos tinanong ko pa mismo yung mga kapatid nung pare, kasi puro professional eh. Doktor sa UST. Tapos yung kapatid nilang presidente ng Drosville Engineering. Ang gagaling pa, magaling pa sa paniniwala. Pero Katoliko. Sabi ko, Yahshua, parang basta hindi ko naman halos matandaan yung tanong ko. Alam din nila, Yahshua. Tapos, yun from there, lumalalim-lalim na yung ko, pagre-research ko. Tapos medyo, nagkaroon din ng parang, dilema. Kasi, meron din kasi sa mga Hudyo,
tsaka sa ano, na hindi naniniwalang namatay. Kaya pinakikinggan ko rin yung ano, siyempre malapit lang yung Quiapo. Nag-interview rin ako sa sa Quiapo nung ano, yung ba't hindi namatay yung ano, yung Bisaya. Yung mga ganyan ba? Siyempre, inoperan din ako dyan sa Quiapo lang, lapit lang. Inoperan din ako mga Muslim, pati pag-abroad. Kaya lang wala sa isip ko yun kasi hindi ko nag-iisip mag-abroad. Basta ang iniisip ko lang, puro paniniwala. Kaya lang, parang na-curious ako yung gaano katotoo yung totoo. Oh, tapos nga, yun na, eventually, yan na, nakamit ko personally yan, si Pastor Forgive Me. Forgive Me kasi, nung wala na akong question sa sacred name, di syempre nagpabautismo na ako dyan sa Novaliches. Napapuntang ano. Yan, kaya alam ko yung kinukwento ni ano na ano, dinadaanan namin yung Kamatsili. O tinanggap ko na. Muna, yung una, hindi ko alam na ano, marami pa palang aral. Una, sacred name lang as in name. Ano yung importansya niya. Tapos yung pala, marami pang nitty-gritty eventually. Yung mga piyesta-piyesta, ganyan. Tapos from there, tinanggap ko na, nagpabautismo na ako. Yan, hanggang sa mamit ko yan sila Pastor Peg. Sa Messianic na. Kasi syempre, unang bautismo ko, baby ako, yung sa Katoliko. Di ba? O, Katoliko. O. Oo, Messianic sacred name na ako. Messianic sacred name. Yahshua na yung dala ko. Yan na yung ano, yan na. Hanggang sa naging ano na ako, diakono. Diakono na ako. Tapos eventually yun nga, Pastor Forgive Me, yung ano. Dito na ko. Di ano ngayon, ayun, number 1, yung name, sacred name. Yahweh, Yahshua. Tapos, from there, yun na, yung mga kapistahan ng mga Hudyo, ganyan. Sabbath keeping, mas mahigpit sa amin sa ano, sa Sabadista. Kung mahirap intindihin yung Sabadista, mas mahirap sa amin kasi kami, hindi lang yung weekly Sabbath, pati yung mga yearly Sabbats. Basta kapistahan ni Yahweh. Lahat ng kapistahan ng mga Hudyo. Siyempre, then eventually, pagka ano ko nung ano, yan, nakakamit ko si ano pangalan nito? Si Pastor Forgive Me na diyan sa ano, dahil Novaliches lang 'yan eh. Kita kami diyan sa may ano, end times naman. Pagka-bautismo sa akin, doon ako kagad dinala sa mga end times. Ang gagaling pala ng end times. Talagang disiplinado sila. Eventually, doon na Messianic na ako. Nung nagkaroon ng pandemya, syempre halos walang work. Ano? Mahina yung ano eh. Trinity? Siyempre, nung Katoliko, Trinity. Pero sa Messianic kasi, iba-iba din yung ano, parang Kristiyanong malaki din niya. Iba-iba yung points of view. Nagdidebate rin, siyempre may debate din. Kumbaga, trained na rin ako ng debate sa, ano. Kagaya nga niya, pumupunta kami kala Pastor Forgive Me, end times. Di, matindi yung practice namin bukod pa sa debate ng mga Messianic, doon pa sa mga Kristiyano, number 1 nga yan sila, mga end times na magagaling. Tapos ang dami ring bisita nila doon, mga Sabadista, Reformed, Enlightened. Gamit pa lang nun, Facebook Live yata yun eh, nire-record nila eh. Kaya may mga recorded na rin kami nung ano doon. Tapos basta marami, mga saksi, maraming klase ng ano, paniniwala doon sa Kogyo nga, kaya lagi ako sumasakay diyan sa Santolan, Pasig. Maabot kami ng ano doon tuwing ano yon. Usually linggo after ng ano, after lunch. Tapos hanggang gabi na yan, hanggang alas 11 na kami uuwi. Yan, pagkatapos naman, yan nga, nung nagkaroon na ng pandemya, di nawala yung ano, alas walang trabaho. Na-destino na ako dito sa ano, yung tatay ni Cyrus na pinunta ni Pastor Forgive Me dyan sa may anong tawag ng ano na yun, sa Caloocan, phase 5. Sa ano may papangalan sa Pilipinas na Maharlika Village. Yan, nagkita kami ni Pastor Forgive Me. Invite kami diyan. Siya pa nga nag-drive na ano pa nga kami. Nadaanan kami ng malaking bus. Muntik na kami ron ni Pastor Forgive. Kaya mahal na mahal ko yan sa Pastor. Kasama ko yun, na disgrasya kaming dalawa. Face to face talaga. Kaya medyo tapos eventually, yun nga, nung nandito na ako sa Bicol, di ba, syempre, wala naman ako masyadong ginagawa. Ito na yung nature ng work ko. Na-open yung social media.
Tapos na-meet ko sa Facebook Messenger. Yan nga yung grupo ni Daddy Cal. Hindi ko naman nakalain, medyo parang mirror nung ano. Meron, kasi ang may aral kasi kami sa Sacred Name na what happened to Christianity. Kasi most of the Christians, yun nga, puro sinner ang ano nila, nagkakasala. Sinning Christian. Kaya kami topic kami na ano yan yung sinning and confessing, sinning and confessing. Hindi na kami, kaya nga napalayo ako sa Catholic kasi ganun nga yung nature niya. Basta mag-ano ka lang, magre-repeat, tapos meron ka namang purgatorio. Pero ang hirap din kasi nga hanapin na sa ano yun. Then eventually, yun nga pagdating ko dito, na-encounter ko sa Messenger yung grupo ni Daddy Cal kasi ako yung na-in charge nila Pastor Forgive Me rin, sila yung una diyan. Sila nila TG, Muslim, si Sabadista na si Kram, tapos marami sila Diyos yan, si Pastor Diaz, Dino Diaz. Sila may in charge dun sa Masters Defender. Puro nagwo-work sila. Ako ang pinag-aawak nila ng ako tiga bukas, ako na rin. Eventually nakita ko na doon sila sa Queen Esther, tapos si Daddy Cal, yan, nag-i-interview yun. Syempre, pag in-interview ka, hindi pa kami nagkakasala kasi aral namin yun sa Sacred Name. Mas mahirap pa sa amin kasi may kautosan kami na hindi nagkakasala. Mas mahirap, di ba, kaysa sa mga iba na by grace lang. Kung may kautosan ka na hindi nagkakasala, di mahirap lalo. Pero nung naintindihan ko siya kasi kinukwento ni Daddy Cal, galing siya dun sa mga Alexander, ano yata yun. Basta yung grupo na malaki din ng Christian na may law. Kumbaga yun yung backbone. Di, okay naman. Una, alliance lang yung deal namin kasi sabi ko, Messianic ako eh. Hindi kami nakikipag-deal sa mga Christian kasi mga basta ayaw namin sa Christian. Medyo bias kami. Basta kita ko, okay naman pala, ganda ng aral. No? Halos perfect. No, perfect talaga. Perfect talaga. No? Yun na. Eventually, tinatayuan ko na yung doktrina kasi pareho nga yung doktrina namin eh. Hindi ako mahihirapan. Naging Logo, sa Messianic ba ang Diyos isa lang? Hindi, yung grupo namin, although parang marami ring Diyos. Kaya nga Elohim eh. Ang dalawa kasi yung Elohim kasi plural of majesty at saka yung plural. Kasi ginagamit din niya sa mga sa mga Diyos ng kalaban. Halimbawa si Jezebel, 'di ba? Sabi niya doon sa nung hinahabol niya si Elijah, kung papaano pinatay yung mga alagad ko, papatayin din kita ng mga Diyos ko. Sabi yan chapter 20 di ba meron din siyang di ba tawag din nila Elohim eh. Si Jezebel ba? Ayan sabi niya unang hari. Sa Messianic Bible, may Lakim. And when Ahab reported to Jezebel all that Elijah had done, also how he slew all the prophets with the sword, Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, so let the mighty ones, Elohim din yan eh. Pero, mga Diyos ni ni Jezebel. Ginagamit din nila yung term na yun. Don't do to me and more also if I don't make your life as the life of Kuya God. Logoy, sa Messianic, may aral na pwede ka rin maging Diyos. Sa Messianic, nung Messianic ka pa. Mga Diyos talaga kasi yun nga yung nakasulat sa So, parang alam pinagkaiba Wala sa nga eh. ROG. Meron talaga. Kaya ang dali-dali ko lang tayuan yung aral ng ROG. Kumbaga, nagulat ako, meron palang Kristiyano. Kasi kung sa Kristiyano lang, ang pinakamalapit kong maging malapit sa amin, Sabadista, Reformed or Enlightened. Or otherwise, magaling sa prophetic. Siyempre, nangunguna rin kahit paano yung end times. Yan, sila Pastor Bal nga. Kaya lang, talagang nakita kong apple of the eyes na kahit sabihin pa nila, may offer daw. Talaga Messianic, ROG. Kasi, nakita mo naman, nakatatayuan ko siya eh. Di ba? Siyempre naman. Andyan si Lady May eh. Oo. Talagang, ewan ko basta ngayon, pasubali kay Pastor Por, talagang tinitingnan ko naman kung sino yung sa Christian na Kasi ang Kristiyano sa amin, unang ano nangyari. Pero meron palang pag-asa pa. Kasi ang Kristiyano, kumbaga sa amin, sekta rin yan ng mga Hudyo. Siyempre may verse tayo dyan. Di ba?
Sabi nga ni Apostol Pablo. Basahin natin para at least para sa nakikinig. Baka sabihin na puro daldalan tayo. Mga gawa ng Apostol 24. Di ba sila Sakaya, ano rin yung grupo rin ng ano yan, Hudyo, pero sect of Nazarene. Pagdating sa 24:5 yan, sa 24 verse ano naman, 14, sabi ni Saint Paul yan hindi ako nagsabi And this I confess, confession to di ba? This I confess to you that according to the way, ang way sa Messianic, napakahalagang terminology niyan, hanggang Genesis yan. The way which they call a sekta. Meron palang grupo, sekta. Ganun pa, marami ng sekta. Di ba? So I worship the Elohim of my fathers, believing all that has been written in the Torah and in the Nebi'im. Verse 15, having hope or expectation in Elohim, which they themselves also wait, for that there is to be a resurrection of the dead, both of the righteous and the unrighteous. 16, and in this I exercise myself to have a clear conscience toward Elohim and men always. Dito pa lang makikita mo, kapatid na biorista, meron na mga sekta. Pag tinaas mo pa nga yan sa 26 verse 5 sa dito pa rin mahigpit. Kaya ako, hindi ko rin inaalis na ngayon na masyadong medyo na open na sa akin na pwede ko pa rin pala i-claim na Katoliko ako. I-claim ko pa din. Kasi sabi ni Apostol Pablo 26 verse 5 Since they have known me from the first, if they want to witness that I live as a Pharisee, according to the strict sect of our observance. Nakita mo, kahit mahigpit yung grupo ng Pariseo, inaamin niya pa rin, anak ako ng Pariseo, nung nagdidebate yung mga Saduceo, pati yung mga Iskriba, hanggang siya magkagutay-gutay siya. Hindi niya dinay na, hindi siya Pariseo. Ganon din ako syempre, pwede ko pa pala ma-claim yung Katoliko ko. Kasi, claim din namin yan nila Lady May, nila Pastor Jesus, yung ikalawang Pedro, sa CCC 460. Divine nature Ayun, Logoy, sa kasalukuyan, ano ang paniniwala mo ngayon? Bilang Messianic o bilang ROG? Hindi, ang tanggap sa akin ng ROG, membro nila ako na Messianic. Kasi hindi naman namimili ang ROG. Meron ngang Sabadista, Shepherd Boy ba yun? Marami kami, hindi ko na halos maano yung iba. Iba-iba talaga kami. Yun naman, kapatid, Nawala ka na, Logoy. Logoy, nawala ka, Logoy. So, ayan yung nawala na nga si Logoy. So, mapapanood nyo ang